Thank you, good choir. Magandang title sa kanta. Little is much when God is in it. Gamay, pero kung ara ang Ginoo, mangindako. Amo na nga ako ngayong gamit nga title mo sa Misaya sa mga aga. Little is much when God is in it. Now, ini nga aton nga passage nga pagatunan karong aga is taken from John chapter 6. Nabasa na kina ni Brother Franklin. But before that, it's good if we can come to the Lord in prayer. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for another opportunity where we can gather together to worship you in spirit and in truth. Father, we know that you are our Creator, you are our Savior, and you determine the way that we live. And Lord, today, as we gather together, we ask that you will give us the wisdom. Dear Holy Spirit, empower us. Give wisdom to your servant as your word is being preached today. And Father, we pray that you will always be honored in our lives. Guide each one in a very special way. And Lord, we ask that you will cleanse us, forgive us for our many sins. This is our prayer in Jesus' name. Amen. John chapter 6. Actually, ining ano ganinang makita tada sa John chapter 6, that is the feeding of what? How many? The feeding of 5,000. Kag according to Matthew chapter 14 verse 21, it is not only 5,000 but more than that. Inang 5,000 niya pag-isip, yalo na yan sa mga kalalakinan, mga lalaki 5,000. Pero, why na mensyonar ang mga bata? Why na mensyonar ang mga babae? So, kung tingubon mo, din mas damo, mga kabataan o kung kag mga babae o kung mga lalaki. Of course, definitely, damo kalabanan, mga bata, kag mga babae kumpara sa lalaki. So, if the record shows that it is 5,000, that means, kung double ang mga kabataan, kag double man ang mga kababayanan, so, definitely, mga 10 to 15,000 ang crowd at that time, di ba? So, perti kadamo. Amo na ginatawag, one of the miracles that Jesus did. Okay? Kabalo ka, diri sa Gospel of John, may 7 ka miracles diri nga ginhimo ang Ginoo. Kag isa ina ang the feeding of 5,000. Right? Kag diri man makita mo sa Gospel of John, ang ginatawag bala nga 5 I ams of Jesus. 7 I ams of Jesus. Kadumdum ka mo. Una-una naton ang ginatawag bala naton nga 7 miracles that Jesus did in the Gospel of John. Diri na record sa Gospel of John. Okay? Ang number 1, turning water into wine. You can find that in John chapter 2. Ano pagid? The healing of the nobleman's son. Dira makita sa John chapter 5 at John chapter 4 to John chapter 5. Another miracle, the healing of the man at Bethsaida. All right? Bethsaida. And then number 4, the feeding of 5,000. So ikaapat ini nga miracle. Number 5, the walking on the water. Si Jesus naglakad sa tubig, di ba? Miracle na. And then number 6, the healing of the blind men. Kag ang number 7, the raising of Lazarus. So 7 ka miracles. Ang miracles, sinatawag man ng isang sign or mga ginhimo sang aton Ginoo nagapakita sang iya pagka-Dios. Kadua, ang mga miracles nagapakita man that God has the control over nature. Paglakat niya sa tubig, that shows that Jesus Christ has the control over nature. Okay? Ang pagpakaon sa 5,000, that is an indication that God is powerful. He can even provide food for the many. And then, may man nga 7 I ams, there is a Gospel of John.
Example, abi, ano na dumduman yung I am? Ha? Okay. Amula na, no? I am the bread of life. I am Enrique Callejas. Amula na ya, kuya. Proario, ang 7 I am si Jesus. Ang una yun ang I am, sila ni Jesus, I am the bread of life. Di na makita. John chapter 6. Amo nang ginabasa naton magulang. Kagamo ning aton pamalandungan. Gambal man ang Ginoo, I am the light of the world. Din makita, John chapter 8. Ano pagid? I am the way, the truth, and the life. Where can you find that? John chapter 14, verse number 6. What else? Pag sila ni Jesus, I am the good shepherd. Where can you find that? That is found in John chapter 10. Ano pa? I am the resurrection and the life. That is John chapter 11, verse 25. Ano pa ang balya? I am the true vine. I am the door. So, initanan, pito, ka I am si Kristo, nagapakita sa iyang deity, pagka Diyos ni Kristo. Iba yung mga tao nag-deny nga si Kristo kuno tao lang. But in the Bible, especially in the Gospel of John, it reflects the idea that Jesus Christ is God. Okay? Amo ni. Now sa Bible, may apat ka Gospels, di ba? Ano ganing apat ka Gospels? Matthew, Mark, Luke, John. Okay? Ang Matthew speaks about Jesus as the King of the Jews. Ang Mark speaks about Jesus as the servant of God. And the Gospel of Luke speaks about Jesus as the Son of Man. And of course, the Gospel of John speaks about Jesus as the Son of God. So, ining apat ka libro sang Gospels. By the way, nga ginatawag ini nga Gospels. Diba? Gospels. Hindi niya Gospel. Ang Gospel good news. Mayang balita. Nga Gospels. Kay ining apat ka libro, Matthew, Mark, Luke, John, naghahambal ini nanungod sang kabuhi kag binuhatan ni Kristo diri sa kalibutan. So mayang balita man na Japon. Alright? So, amoy na ko nga ang kung ikaw gusto nga maghibalo parte sa pagka-Diyos ni Kristo, ang Gospel of John, amo ning basahon mo. Muna nga kung Christian ka, bag-o o kung dugay ka na Christian, you need to identify the books that you have first to read. Kung bago ka pala na Christian, it is recommended that you read the Gospel of John. Okay? And then you read the book of Psalm, Proverbs. Okay? So, amo nga mga books ang dapat mo basahon as a new Christian. Sila sa Bible, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Hindi ka na magbasa sa book of Revelation, kay medyo dalom-dalom na prophecy na iya. Para na sa akong dugay ka na pala na Christian, no? Kag sa mga nagatudlo, dugay na Christian, you read the book of Revelation, kay dira matun-an mo kung ano ang mga gina-install sang Ginoo nga mga katingalaan kag mga kaayuhan nga mga butang para sa mga Kristohanon. Okay? So ang Word of God was written for our for our learning. Ginsulat ining pulong sa Dios para sa aton ihibalo. Nga sa diin, mabalaan naton kung anong mga nagliligad ng mga pagkabuhi sa mga tao sa una. And you have to follow the good things that they did. And you have to warn yourself about the deeds of people who are not doing good. That's why it's very important if you have your Bible. Okay? So, ang Bible naton, it has so many translations, but there are only few versions. Anong version sa Bible? Ang version, amo na yung balangin kuha alin sa original, no? Para isang King James Version, New International Version. Pero may iba na translations, they were translated from the original to the latest nga mga lengguwahe. Alright? So let's focus here in John chapter 6. John chapter 6 talks about what? The feeding of 5,000. Alright? So, diri sa sininga dinalan, of course, ari dire ang kung makita nyo sa inyo nga, kung may Bible ka mo, you can just monitor it, you can just open your Bible and then look at it. Kag pagpuli karon sa inyo balay, try to review. Ga-review man ka mo.
kung diri kita sa church, you have to look at kay Kwisa, why kung na gina, pwede man na nga pabasahon ta kamo, pero para dasig bala, no? Para dasig kay aran na lang daan. Kay kung pabasahon ta pa kamo, dugay-dugay pa no. Although it's good if you have your hard copy sa inyo Bible. Iban sa inyo wala sang hard copy, ara lang sa inyo nga cellphone, okay man na. Pero nami gid may hard copy kamo kay para makuritan mo bala, mamarkahan mo kung may Bible ka, ma-follow up mo. Kung ano nga ato na istoryahan diri, kung ano nga ato na tun-an pagpulit niyo sa balay, kuha ka sang imo nga ano na ganyan na panawag, marker, kag markahan mo. Ang akon Bible, believe it or not, damo sa mga markings, no? Iban, gulang pa ni sa iban sa inyo. Ang Bible ko. Guro, lulo nyo na ni. Kag ang Bible ko, kung tanawin mo kay go, kay kadamo bala sa markings, pero amo ning paagi nga ma-familiarize ko ang Biblia. Dapat bala mapa, no? The map of the Word of God. Dapat mo tandaan kung ano mga importante kag relevant nga mga verses. Although tanan-tanan nga verses diri sa Bible importante. But you have to mark down or you have to mark verses in the Bible nga hapos mo lang madumduman. When somebody asks you about it, you can easily point to the verse in the Bible nga ilaman tun-an. Okay? So, amo nang kaimportante sang aton nga sang pulong sa Dios. Why? Because the Bible is our map. Siling gani sang isa ka man nagpangabudlay si Evangelist Greg Tingson, siling niya, the Bible kuno gintawag yang basic instruction before leaving earth. Basic instruction before leaving earth. Acronym. So mayo man na, no? Sige. So I hope that you will remember that. Sige, kadto ta sa John chapter 6. This is about the feeding of 5,000. This happened in the place called the Sea of Galilee. Ang Sea of Galilee, ginatawag man ni siya, by the way, ang Sea of Galilee, para ma-familiarize niyo ang mapa, no? Ang Israel, but may nakakadto na sa inyo sa Israel? Meron na de? Meron na? May iban nga nag-visit sa Israel, no? Ang Israel, may tatlo na siya ka province during the time of Christ. Ang unang province, sa mga tawag Galilee. Ang tunga-tunga, panawag sa Samaria. Kang sa dalom, panawag sila Judea. So, amo na sa unang ang Israel, 3 provinces. So, kung dito kay sa babaw, panawag sila Galilee. Kag importante nga lugar sa Galilee, ara dang Nazareth. Ang Nazareth, amo na dang lugar nga taga dira si Maria, nga earthly mother ni Kristo. Diri sa Samaria, amo na ding lugar man nga importante man sa ila, pero galing kay ang Samaria na lugar ina nga pagbalalik bala sa mga Hudyo. Remember last time I told you that when they went back to their country, ang mga tao halin sa Assyria, pagbalik nila hindi na sila mga true-blooded ng mga Hudyo, mga mestizo na sila. That's why panawag sa ila mga Samaritans, no? Kag ang mga Hudyo, nga mga pure yang mga Hudyo, nga wala sila balay na latnan, nga diri sa Judea, pagbihag nila dito sa Babylon, pagbalik nila, pure-blooded naman sila Japon, mga Hudyo. That's why, every time nga nag-travel sila from Judea to Galilee, why sila rekta sa Samaria, kaya daw hindi bala mayo ang ila dealing sa mga Samaritans. So, diri sila galibot, pakadto sa babaw. Anyway, ang Galilee, may importante na nga dagat. Amo nang natawag Sea of Galilee, Sea of Tiberias, natawag mo na Lake of Chinnereth, Lake of Gennesareth, 4 na ka lugar, tawgon. Okay? Kag diri nang tabo ang miracle diri na yon, no? Nga lugar. Silindri, after these things went Jesus over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. And a great multitude followed him because they saw his miracles which he did on them that were diseased. Ang mga tao kasunod kay Kristo. Nga, anong purpose kasunod nila kay Kristo? Kaya nakita nila pirmi si Kristo nagahimo sang miracle. Ang mga tao were interested with the miracle rather than on the message from Jesus. Kay usually amo na ang kakatabo. Saan gani subong?
People are interested with material things rather than spiritual things. Amo na sunod-sunod sila, kaya nga gapaabot sila nga si Kristo mahimo naman sang miracle. Kung maghimo sa miracle, kundi kung pakauno niya ba yung mga tao, siyempre, libre pa niya ga. Libre pa niya pon. Sila na yawat pa. Tiyan mo na nga sunod-sunod sila. Kag sila and Jesus went up into a mountain, there he sat with his disciples. And the Passover, a feast of the Jews, was nigh. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, Whence shall we buy bread that these may eat? And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them. Ang penny nga ginatawag, isa ina kadlaw nga sweldo sa tao. So sa kadamuon sang tinapay, kay man ang bread ni staple food sa mga Judio. Okay? So 200 penny worth of bread, siling ni Kristo sa nakita yung mga tao kasi sinunod sa iya. Sa dito sila sa babaw sang bukid, mga tao sige sunod. Sa uli pag tungkaaw ya, damo na mga tao sa palibot. Siling ni Kristo, pakaunon ta ni sila. Din tam bakal tinapay para ini mga tao magkakaon. Siling sa verse number 6. And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Ngaway sa kabalo? Kabalo. Galing kay ang tuyo ya, pamangkot yung mga disciples, para nga tilawan sila, kung bala, anong ilaw na balaan? Ang sinong pamangkot ya? Si Philip. Sino nga si Philip ging pamangkot di? Kay si Philip kabalo ka taga diri. Bethsaida ni siya mo. Lugar ni Andrew kag ni Pedro bala. Sila taga Bethsaida. Hindi na ng Bethsaida, diri sa Galilea. Ti ang pamangkot niya si Philip. Sila kay Philip, din tambakal tinapay. Para ini nga mga tao makakaon. Pero sila sa Bible, si Ginoong Isus kabalogid kung anong iya imuon. Gintilawan niya lang, gintistingan niya lang si Philip kung bala. Anong iya paminsaron. Kag silindri sa Bible, sila ni Philip, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. Sila ni Philip, ang 200 penny worth of bread, siling ko to kayo na, 1 penny is equivalent for 1 day wage. So, mag 200 penny worth, pila ka adlaw nga obras ng tao. Lawig. Bakal mo ng tinapay, sila ni Philip, hindi kay go, sila mga tao. Insakto man ang estimate ni Philip, correct. Sakto. Ang problema lang, kay si Philip, ang iyaya pagtulok, horizontal. Okay? Sila ni Philip, ini nga mga tao, kinanan damo ang tinapay ang kaunon. Amak mo 5,000 or 10,000. Pilayan ka tinapay makaon sa mga tao ni. Sino pala kaon ni tinapay? Estimiton mo lang, no? Galing tinapay subong. Depende sa kadakuon. Mayroon tinapay nga 5 pesos, sa mo lang ka lupot sa baba mo, di ba? Ang tinapay sa unang naabtan ko, sang high school kami, ng Nutriban, bla? Sino kaabot sa inyo Nutriban? Ba, muna pa kamugali sa akon ba? Lagko. Galing kay kalabanan nga kaon namon, daw ba bla tanga? Kaya Nutriban na gali ng mga inang ginahimo la tinapay bla ng mga excess ng mga flour, no? Pero kung lagko, kung tinapay, isa kabilog, dahil ka ubos, abi mo kung pilang bili, 10 centimos. Itong uli na yung muslapi. Siling ni Jesus, kay Philip, din bakal tinapay ngayon yung makakaon. Siling ni Philip, estimate ko, ang aton ko baklon ni tinapay, mga 200 penny worth of bread. 200 man yung adlaw, kadlaw sa tao. Pila ka bulan, halos pila ka tuig nga obranay. Para makabakal tinapay, kamo nakadamo. Ari, verse 8. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him.
Amo tayo estimate ni Philip, insakto to. Ah, sa statistics, ini nga mga tao kada moon, tulokon mo, 200 penny worth of bread, di pa Japon kaigo. Sakto na. Ang problema lang, kay si Philip, ang panulok kaya dito lang. O isa nagatulok sa babaw. Amo nang ginambal ko sa inyo sa nagligad, kung ikaw, Kristohanon, dapat i-establish mo ang duha ka relationships nimo. Una gid vertical relationship kag horizontal relationship. Ano ang vertical? Tawhanon kag horizontal Dios non nga ang tanan. Ari si Pedro, si Andrew. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him, there is a lad here. Ano ganin mo siling kang lad? Magsiling kang lad, solterito. Nag-edad siguro mga 15 below. 15 or 17, 16, 15, 13, 14, 13. Morning lad. Solterito, bla? Siling ni Andrew, there is a lad here. Siguro, si Andrew, nagapangusisa man. Okay? Dua sila ang mensyonado rin. Si Philip, nag-estimate sa kadamuon, mayaw siya sa statistics. Si Andrew naman, may naman siya sa discovery. So, sila niya, there is a lad here which had 5 barley loaves. Anong barley? Ang barley, daw isa ini daw medyo inferior, bala nga klase arena. Kunig isaya, duha na mo, may wheat kag may barley. Ang wheat, amo na yung first class nga gina-mix lang, ginahimo tinapay. Ining barley, kung ikumparar mo ni sa aton diriya sa Philippines, ang wheat abi daw ikumparar mo sa humay. Ang barley daw mais. Medyo baratawan jutay ang barley sang sa wheat. Pero ang barley loaves, ginakaom na sa mga Hudiyo. Galing ko inferior nga quality bala. Ang ilaya, ang pagkaon nga barley, pagkaon niya sa mga imol. Ang wheat, pagkaon sa mga may ara-ara. Ano ang ginapanag-iyahan sang lad, sang pamatanon? Barley. Which hath 5 barley loaves and 2 small fishes. Sa iba niya version, panawag sila, small fish. Pero magsiling ka nga small fishes, ano mo silingon? Kaya kabalo ka, if you are going to examine the grammar of fish, ang plural sang fish, fish man na Japon. Diba? Kung isa lang ka klase. Pero kung lain-lain na klase ang isda, kung duwa sila, fishes na panawag. For example, ang unod abis ang alat mo, isa ka bangros, kag isa ka tilapia. Anong gamiton mga English na? Fishes. Pero kung nag-isda mo, isa ka, anong inabutangan sa isda? Isa ka banyera, pero isa lang tanan niya klase. For example, ang unod sa banyera mo, tilapia lang tanan, panawag sila sa isa ka banyera, fish lang na Japon. Pero plural na Kaya mo na sa English mo, sa magimo kabalasang plural sa isa ka noun. Mayara man nga parebalasang sheep. Ang sheep bala nga kwan nga ano panaws na? Sapat bala karnero. Ang sapat na karnero bisan ang panadamo ang yes na plural sheep man na Japon. Mo man ang fish. So, definitely pag sila sa Bible, 2 small fishes, meaning lain-lain yung isda, gagmay ng isda. Kaya tag-iya sa bata mo. Tamo abi, anong gamay ng isda? Abi, kilala mo ka mo isda? Nga gagmay? Anong gagmay ng isda? Halimbawa, isa ka tabagak, kag isa ka salmonite. Mo na ba yung duha, no? Nga ginatawag na salmonite? Kay gamay nga salmon. Pero actually, ang word nga salmon, ang pronunciation sakto, salmon. Hindi na salmon, silent L, salmon. No? So, duha ka isda. Posible, ang isa tabagak, ang isa salmonite, or duha. 5 ka tinapay, made of barley loaves. But, sila ni Andrew, but what
are they among so many? Parpariyo man kay Philip, estimate niya. Pero sila niya Ginoo, may bata diyo. May 5 siya katinapay nga barley loaves. Kag may 2 ka gagmay nga isda, pero hindi kay go Japon. Imagine 5,000 or 10,000 people, 5 lang katinapay, kag 2 ka isda, kay go bla na. Hindi gidi. So, practically, and obviously, hindi kay go. Kung tanahon mo na, hindi kay go. Ti, amo na nga sila isang Bible, si Jesus Christ na nangita pagi. Ari ang iya paagi. Verse number 10. And Jesus said, make the men sit down. Oh, sila ni Jesucristo, sila isang Ginoo, sige papungkuan ng mga tao. Now there was much grass in the place. So the men sat down, in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise the fishes, as much as they would. Alright? So, amo nang ginimo sang aton Ginoo. After na naibaluan, nga sila ni Philip, inalan magbakal ta tinapay, 200 penny worth of bread gid. Hindi kay go sa mga tao, isakto siya. Sila man ni Andrew, may bata nga 5 barley loaves, 2 small fishes, but then, yet, hindi man Japon makaigo sa tanan. Isakto man Japon si Andrew. Sila sa aton Ginoo, sige, papungkuan ang mga tao. So the men sat down and about 5,000, and Jesus took the loaves. And when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes, as much as they would. Ari na tabo, verse 12. Nakakaon sila. How many? Ang nakakaon? Pila? 5,000? 10,000. Sila isang verse 13. Therefore, they gathered them together. Ano nang gathered? Ang nabilin. And filled 12 baskets with the fragments. Ano mang sila nga fragments? Mga iban ba lang nga portion nga ay makaon. Sa ato, panawag sila yung mumuho. Fragments, mga tinipak bala sa mga tinapay. Fragments, panawag sila. Na bala magkaon ka, may gaapok, kalis baba mo. Or pagpaksi mo sa tinapay mo na, naglabog ang iban. O kung gani, kada kaon mo, ginakaptan, kakalahulog ng iban. Fragments panawag. When they were filled, he said unto his disciples, gather up the fragments that remain, sila ni Jesus, that nothing shall be lost. Tipunan ninyo ang nagkalabilin, para way usik. Kita mo no? Ang Ginoo very conscious about fragments. Magkaon ka sa mga kalanaan, tingala ka no, may nagkakaon nga daw haluson niya. Ahay, daw buhay na lang tayo, tapos ara lang da. Isa magkaon kami sa kalanaan, sila Miss Calyas ba, urot-urot gini mo. Nung kuha mo na gani nga bakal ka, kay para uroton mo. Lang-alang kaya ang iba niya, masila, hindi na pag-uruta, kaya daw social lang ang pangaon. May dablang inanabilinan mo git nga kuno ay si mambilin sa pinggan mo da ko luya. Di ba? Daw mo man nakalabanan sa inyo no. Magkaon ka mo wala kinahanglan gid bilinan mo gida. Ang pinggan mo kinahanglan may ara gida na bilin nga tunga-tunga dabi nga kunang imo na ikaw. May ikaw mo abi inasal ka manok. Nang kinahanglan bilinan mo gid bala. Iban nga na iya patutuluan na usap mo. Di ba? May kilala ko nga pati ang asalan, dala usap mo. Sobra na yan, no? Sila ni Jesus, tipunan niyo ang bilin. Hindi mo na makita, ang Ginoo, concern siya sa mga nabilin. Nga aman, siya ang tag-iyam. Kung ikaw ang tag-iya, concerned ka sa nabilin, di ba? Kung hindi kayo tag-iya, labi na kung ginapakaon ka lang, way kagapangabudlay, sa wailan si mo niya. Pero kung ikaw nagabayad,
Ikaw nagagasto, gasakit ang buot mo kung makita mo nga may usik da. Ang iba niya nga kaon lang, pareho ganing isa, isan sa balay nyo, damo pa usik sa pinggan. Lo damo pa guro bilin san saging kaon. Tikon ikaw nagabakal, hamak mo, baklon mo ang pagkaon, sa imo kinitaan, tapos usikan lang sa iban. Hindi namin, no? Amo na yung lesson niya natudlo sang Ginoo. Yung tipunan nyo, bilin. Kaya parang nga wala usik. Kaya nga, concern ang Ginoo sa mga butang nga mausik. Therefore, they gathered them together and filled how many baskets? 12 baskets. Question. Diin to nagalin ang 12 baskets. Kaya ang tinapay, 5 lang. Ang isda, 2 lang kabilog. Where did it come from? The 12 baskets. Abi, usisa nga 12 baskets, gid. Ang nabilin. How many disciples Jesus had at the time? 12. Okay? So, because of that, may 12 disciples, 12 baskets na bilhin. Para sa, ano to? Sila isang Ginoo. Therefore, they gathered them together and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten. Verse 14. Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, This is of a truth that a prophet should come into the world. So, sa nag-summarize kita sini, that's why when you read the Bible, you first try to describe what that passage is all about. Para maintindihan mo. Who is the speaker? The Lord Jesus Christ. What is the context of this passage? It's all about the feeding of 5,000. And who are those people involved here? The disciples of Jesus and other people who were there. And what was the occasion? Pagpakaon ni Kristo sang 10,000 people or 15,000 people. 5,000 were men, children, and women. So with that, mentiondihan mo the whole story. By the way, this is only the Gospel of John nga na-record. Actually, 4 man ka libro ang nag-record parte sa the feeding of 5,000. 4 ka Gospel sa Matthew. O galing, dili lang sa Gospel of John, that later on, gin-explain ni Kristo ang kahulugan sang pagpakaon niya sa mga tao ngayon. Alright? So, with this, tanaw natin, abi, as we study this part of the Scriptures, ano ang makita natin diri? Siling naton, Aryo, na-record mo sa Mark chapter 6, verse 30 to 44, do puro pariyo nga account. Pero may ara nga gusto ko emphasize karon. No? Okay. By the way, if you want to discover nga hindi lang ni 5,000 people, Aryo, buksan mo da sa Matthew chapter 14, verse 20 to 21. No? Tandaan mo lang da sa imo Bible. Dira mo na makita ngayon ng mga tao, diri sa Gospel of John, 5,000, pero men nang tugali. Ariyo, sa book of Matthew 14, 20 to 21. Silindire, and they did all eat. Sino ni? Ang mga tao ang nagtalambong to sa during the time when Jesus Christ made a miracle. And were filled. Nabusog sila. And they took up of the fragments that remained 12 baskets full. Verse 21. And they that had eaten were about 5,000 men, beside women and children. You see? So, atong na-record sa Gospel of John, 5,000. Pero, ato ya, gin-specify diri sa Matthew, 5,000 kalalaki. Way labot sang kabataan, kag sa mga babae. So, kung i-double mo na, mga 15,000 tanan ang ipakaon ni Kristo. Just imagine that, no? Now, ano ang mga kamatuoran o mga leksyon nga makita naton diri? Una, siling naton, little becomes much when God is in it. Mutong title sa kanta kay na ginulam ko lang. Nga mo na akon gin title sa aton nga. Unsay silingaga. Little becomes much when God
is in it. Ang gamay, mangindako, kun ang Diyos, updan niya. Ang mga butang sa kabuhi tang, silimo daw kagamay, pero kung ihatag mo lang sa Diyos, magdako. God will multiply things for you. Okay? So, ano nga mga kamaturan natunan natin dire? Number 1, our Lord Jesus always uses our felt need to build our faith. Hindi ba may felt need dire? Magsiling nga felt need, anong but silingon? A problem, a desire, or pain point that a person or community openly recognizes, experiences, and wants solved. Amo nang felt need. Ano but silingon sa felt need? Amo na ang problema. Kada isa sa aton may ginatawag felt need. Lain-lain, perhaps, ang kinahanglanon sa isa kag isa sa aton. Mayara man nga haros pari-pareho. Diba? Pero, libuton mo bilog nga kalibutan, libuton mo ang bilog nga mga katawhan, mayara agad kakulangan sa aton. You know what? Tanan-tanan kita, naga-angkon gid sang kalinain nga mga kinahanglanon sa kabuhi ta. Sana mga tao masiling ka, inang mga tao sila mo, bago ka malipayo na si ila, no? Daw ayos la problema? No. Tanan niya mga tao, hindi perfecto nga tao sa kalibutan. Kag tanan-tanan niya tao sa kalibutan, hindi man niya masiling ka nga, wala gid problema. Di ba? Kamo, parasin nyo. Isa may mga tao nga sila mo, daw ay sa problema, pirmi lang sa kadlaw, no? Pirmi lang sa gayom, no? Kita mo sa mga tao, pirmi lang gangisi. Di ba? Kung tao, pirmi lang gangisi, lain na ng istorya. May kuha na may diferensya ng utok kung pirmi lang kang ngisi. Pero yung mga tao nga sila mo malipayon, pero damo problema. Amo na siling ni Vic Soto lang nga isa ka ano kaya panaws na ng mga artista ganit nga mga komedyante. Kung nagatuon ka galing sa drama, magsiling ka nga comedy, hindi na yung kalamutan. Muna tingala kami sa una, sa nagatuon kami bla sa sa American Literature sa college. Nga dira, ginatudloan kami kung magsiling nga tragedy kag comedy. No? Ang tragedy kag comedy, those are kinds of drama. Ang komedya, mo na isa ka drama nga ang kwan bala, ang important karakter naka-overcome sang challenges sa iya kabuhi. Kita mo na may mga sining bisa nga artista, and the end nagdaog sa no? Ang katapusan da, they live happily ever after. mo na kalabanan. Pero may mga istorya nga ang artista, ang important karakter napatay. Di ba? Amo nang ginatawag nga tragedy. Ti ang komedi, kung drama pagambalan, o kung sa sine pagambalan, hindi na yan tinarso, kundi nga it shows that ang important karakter ay ka-overcome. O kung naka-overcome siya sang challenge sa kabuhi. So, sila ni Vic Soto, sila niya kita nyo kami permi lang kadlaw. Abi nyo ay kami problema, pero kami pinakadamo ang problema. That's why kalabanan sa mga tarso, una papatay sa imo. Notice ka mo? Sino ang mga tarso nagkalamatay na? Oh. Masiling ka, si Dulpe, pero meron daw kadlaw. Why ito problema? No, kadamo sa problema ya. Problema yung daan, mga kabataan niya. Diba? Sino pa mga tarso nga nagkalamatay? Ha? Si Kito, si Palito, iban pa nga mga artista, nagkalamatay sila. Abi mo ay sila problema, no? Amo na yung punto. Sa Bible, anong felt need nga makita mo di? Sa langgit. Ang problema dire, sa John chapter 6, nga, ang mga tao, wala kalanon. Kaginang wala kalanon, dako na ang problema, di ba? When people were about to eat, mga 15,000 people,
hindi makakaon. Just imagine that, magkalamatay ng 15,000 people, kundi dako nga problema na. So, amo nang felt need. Ang siling dire, our Lord Jesus always uses our felt need to build our faith. Paano siya? Paano nag-build sang faith? Kung may kinanglanon ka. Siling sang Psalm 43:5, why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Hope thou in God. For I shall yet praise Him, who is the health of my countenance and of my God. Mga utod, siling sang tunan tabag ulang, our Lord Jesus always uses our felt need to build what? To build our faith. Amo ni kung nga siling sang Bible, ginpamangkot ni Ginoong Hesus, hindi problema mo na, wala sila kalanon. Iniya physical nga problema. Kabalo ka, kung tao ka, hindi lang physical ang problem mo. There are so many. Galing kay kabalo ka, kung ang tao pagambalan, by nature, ang tao yung na problema niya, physical problem. Huwag siya ka problema sang kalagya. Diba? Anotis ka mo? Kalabanan niya mga tao, kung hindi conscious sa iya kalag, ang problemahan niya, ang iya lang pangabuhi, kalanon niya. Huwag sa kwarta. Problema kabataan niya. Problema kung ano na pa ng mga challenges sa life niya. Problema yang nobyo ya, problema ya kung ano da. Huwag nakita ang, kaya mo nasiling ko bala, yung isang tao katulok lang, horizontal. Huwag siya nagatulok dito sa babaw. Ang pinakadako nga problema sa tao, dapat ang kalagya. Diba? Kaya kung ini nga mga butang sa kalibutan, dili lang niya. Pero importante dito kung mapatay ka nga wala ka Diyos, wala ka Ginoo, kundi ang kalag mo, mag-aantos ang tuman. Pero diri sa kalibutan, halimbawa, di mas bugat. Huwag ka kalanon, huwag ka galawion, o kon, huwag ka Diyos sa imo kabuhi. Munang pinakabugat. So, anyway, pasugtan ta na. Sila isang Bible ang ila felt need how to feed 10,000 people. So, ang problema, di mabakal tinapay. Wala baklang tinapay. May tinapay, 5 kabilog, 2 ka isda, hindi madyapong kaigo ang 5 ka tinapay, 2 ka isda. Amo ni sila sa Bible, ginhimo ni Jesus para tudluan sila kung paano sila mag-establish sila pagtuo. Si Philip, pamangkot. Sila ni Philip, ay tamay mo. Kaya ang 200 penny worth of bread, di kaigo. Ang pamangkot, huwag sa kadumdum sa nagapamangkot sa iya. Huwag siya nakarealize nga si Jesus, upod nila, amo na siya ang sarang makapakaon sa 5,000 people. Sangin pamangkot man si Andrew. Sila Andrew may 5 di kabilog tinapay, kudo ka isda, hatag sa bata. Pero gamay. Barley loaves, very inferior pang pagkaon. 2 ka isda, gagmay pa. Hindi man Japon kaigo. Anong napakita ni Kristo? Ang mga problema nga ginahatag niya sa tao, amo ni unta ang mga butang nga makadala sa aton sa pagtulok sa Dios. Amo na nga nanari-sari nga mga felt needs ang ginahatag sa aton sa Ginoo nga man. Ang tuyo sila hindi lang may munan kanang lanon mo Diri sa Bible, diri sa Gospel of John, kung basahon mo, ang pag-provide sa Diyos, ang istorya diri, wala nagdulog sa itong nakakaon ng tanan nga tao. Di ba? Abi, pagpakaon ni Jesucristo sa mga tao, sila isang verse number 14 da, sa nakakaon na sila, sa sugpon dira, gingamit ni Kristo ang tinapay nga nag-apply sa akong lingon. Ano sila isang aton Ginoo? I am the bread of life. Tanawa blada sa John chapter 6. Hindi ko na mabutang sa aton sa screen. Ariyo, sila ni Kristo dire sa 27. Kagamo ni kainang content mas ng kanta nyo bala. Siling dire, ari ang balik Kristo sa ila. And Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, ye seek me, ano ko no?
Not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves, and were filled. Labor not for the meat which perisheth. Nga hindi ka mo mga budlay. Gasunod-sunod lang mo sa akon, kaya nakita niyo ang ginapakaon to ka mo. Sila ni Kristo, dapat yung dumdumon, hindi ka mo dapat mga budlay para lang sa mga pagkaon, para lang sa mga butang na nagkakadula. Consumable, di ba? Ano magsiling consumable? Nabalang pagkaon, huwag na dayon. Amo na may mga lugar iya, lambawa, mahiwat ka sang isa ka okasyon, kadto ka sa isa ka hotel or isa da ka lugar nga consumable lang, mabayad ka lang sa pagkaon, ang lugar libre. May dito gani sa isa ka lugar, I think sa Europe, ang ila to kape, bayad. Ang ila restaurant ay bayad. Ano lang ang bayad? Ang time mo lang magtiner ka da. Di ba? Dili sa Bacolod may kapihan de, dugay-dugay na ang kapihan, ang tag-iya. Tapos dugay-dugay na, pero ang inang kapihan, imol na Japon. Kabalo ko sa kapihan, magpungkod ang tao, tagpila ka oras, isa lang nakatasa ang kape, inamon. Amo na kung may kapihan ka, nga kape lang yun ang imo baligya, maputo ka. Amo na mga Starbucks, way na kaputo, kaya nga hindi lang kape lang baligya. May bandos lang baligya, di ba? Dito sa Europe, may isa to ka kapihan, wala bayad ang kape, way bayad pagkaon. Ang bayaran mo lang, inuras mo. Every minute, nga tiner mo na, bayaran mo. Kundi, laban, sobra pa sa bilis sa pagkaon. Karon, are, ang natabo. Sila isang Biblia, ang Ginoo nagahambal. Labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sent. Nagari hambal ya diyo. Sila niya sa verse number pagambal diri, I am the bread of life. Sila ni Kristo sa mga tao, ako ang tinapay sa kabuhi. Inang pagkaon niya na kaon niyo na, consumable na, dugay-dugay, dula lang na. Pero ang sila ni Kristo, ako, sarang makatag sa tinapay, ngayon na kami gutumon. Sila diri sa verse 49, chapter 6. Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. Kadomdom kamo sang manna. Kundi alin sila sa Egypt, lakat sila sa wilderness, wala sila way sila sang saligan. Sino napakaon sa ila? Ang Ginoo. Sila isang Diyos, okay, adlaw-adlaw, antes kita magkakadto dito sa antes kita magkakadto sa Kanaan, pakaunon ta kamo. Adlaw-adlaw, pamudyot lang kamo, may mahulog lang alin sa langit. Pudyoton nyo lang, pwede nyo makaon, pwede nyo maluto. Ano ngalan sa itong pagkaon? Mana. Mana. Ang mana, libre nga pagkaon, halin sa Diyos. Diyan si Madyan, no? Kung naara pa na subong, perte guro nga budyotanay, no? Damo guro tao tamaran. Muna natabo sa una sa Kwanbla, sa Nauro, nga lugar dito sa mga sa Pacific. May lugar itong Nauro ngayon, nabilang na forma lang sa itis ang pispis. Nagdako. Tapos, may mina nga ginkutkot. Ang mina na abuno bala, phosphate. Pilipinas gana ka benepisyo na mo. Itis ang pispis, ginmina sa mga tao, ginmina sa Germany, ginmina sa Australia, nagmanggaranon ang Germany, ang Australia, pero ang Nauro, pagkatapos, gabaton lang sila sa kwarta halin sa mga nagamina. Hasta nga sa ulihin, naubos na ang mina. Ang mga taga Nauro, way nasa ligan, hamak mo sa unang ginamina pa, pirting mga taga Nauro mo. Inasuportaran sila sa gobyerno, o pirti, gabakal sila sa mga malahalon sa lakyan, gabakal sila sa gapatindog sa mga gwapo nga mga balay. Hamak mo pensyonado ka kada bulan, ginamina ang ilang lugar mo. Titanan niya mga tao, ginapensyonan lang sa gobyerno. Ara karong kayo naubos na.
Ti subong, ang naoro, pinakaimol ng mga lugar sa kalibutan. Nga aman. Kang ila pagtulok, diri lang. Tiyan mo na natabo, sila ni Kristo, hagay kamo, ang inyo lang natagaan atensyon, ang mga material ang kinanglanon sa inyo lawas. Pero hindi niya inyong kalag. Amo na sila niya, ang inyong amay, ang mga ginikanan nyo, nagakaon sa ang mana sa wilderness. Sila ni Kristo, and this is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof, and shall not die. Sila ni Jesus, I am the living bread, which came down from heaven. If any man eat of this bread, hindi na eating a literal, kundi believe, tuuhan, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Ti amo na yung ambal sa aton Ginoo, why nila naintindihan. Right? Ti sila ni Jesus, gintuduan sila, ang ilang mga ang problema nag-abot sa ila, bisan ang kinawadon ng pagkaon sa ila lawas, ginatagaan sila sang leksyon sa Ginoo, niya ang pagkaon na malagilan na. Pero dapat, ang pagkaon nga dapat niya tagaan importansya, spiritual food. Bla? Anong spiritual food? Kinanglanon sa kalagta. Ining lawas ta, sige kaon mo, dugay, mapatay ka na lang man. Pero siling ni Jesus, ang spiritual food, dapat amo na ang nag-nourish siya, kalag mo. Kunti ang tao, areo, kung tao ka, may kinatawag kitang material component. Di ba? Lawas. Kag may ginatawag matanga spiritual component. Amo nang kalag kag espiritu. Ang pagkaon puli ta karon manyaga kita, ang pagkaon nakaon ta para sa lawas ta. Pero subong gatuon ka sa pulong sa Dios para sa kalag mo. Amo na sila ni Kristo. Ang mga tao ara na lang sila sa pagkaon. Kita mo mga tao subong, di ba mo na? Why sila kasimba? Nga aman atuto sila sa mga mall, sa mga beaches, sa mga kundenda, enjoy sila sa ila life. Sila, wow, Domingo subong, dapat ma-enjoy kita. Ma-enjoy kita. Maupod kita sa aton family. Maupod kita sa aton mga friends. Malagaw kita. Kadto kita sa diinda nga lugar. Why sila kabalo nga anytime from now, ang Ginoo magakuha sa imong, di ba? Muna nga inambal ko na pirmi, kita ang mga tao, ay takabalo, may expiry date kita eh. Enjoy lang kita sa kalibutan sa way na sa aton, pero ay takabalong daw gapatak lang balang tiempo, dugay-dugay, kuha mo na sa Diyos, no? Ito, amo ni. Amo na nga mga problema gaabot sa kabuhi, ta? Ginagamit na sa Diyos, magpalapit kita sa Ginoo. Ano ang mga problema sa kabuhi, ta? Kinawadon, ayan mga masakit, ayan mga problema sa aton panimalay, ayan mismo sa aton personal na problema, ginagamit din sa Diyos para ano? Paano magpalapit kita sa Diyos, hindi ka ma-discourage kita. Amo na kami kinanglanon kita, himunan sa Diyos kinanglanon mo, para ano, maintindihan mo that God is the one who is controlling everything. Hindi ang pagkahimuno sa kinanglanon, oh, salamat, kinimunan ang kinanglanon ko, tig-up ka na, okay na? No. Natuduan kita sa Diyos, nga, ang kabuhi, hindi lang sa sinayang kalibutan, kundi sa piyak pa nga, bayan sang kabuhi ta. Ikadua, ang inatudlo sa aton. Hindi lamang felt need, ginatudloan kita magpalapit kita sa Diyos, ikadua diri. Our Lord Jesus wants us to be channels of blessings. Wow. Amo ning gusto sa Diyos sa aton. Gusto ang Diyos sa aton nga kita mangin channel of blessings para sa iban. Kita mo? Sinong gigamit sa Diyos diri nga nakakaon ng mga tao? Sino? Ha? Si Andrew. Nga si Andrew. By the way, si Philip to ya, yung gamit ito sa Diyos. Siling ni Jesus, Philip, istimitabe. Ang pila ka tao makakaon, ang pila kinanglanon ta makakaon, siling ni Philip, Lord, 200 penny worth of bread, daw guro kay go. Ti siling ni Jesus, di pa kaunon ta gini sila, di pwede palakton ta ni sila, kay karon magkalamatay sa dalanon. Alang-alang pabalikon mo kay hapon na, pakaunon ta gid. That's why si Jesus nagahambal. Nga importante, kung may mga kinalano ng iban, you have to be channels of blessings for them. Amo na kita, it's either kung bata ka, be channel of blessing to your family. Ikaw ginikanan, amay, iloy, you have to be channel of blessings to your family. To your children, di ba? Kung ginikanan ka, ginapa-eskwela mo, bata mo, ginatudloan mo sa sakto, ano na? Channels of blessing ka.
Anong channel? Palagyan bala? Di ba lagyan bala, no? Magkadto kasi sa kalugar, may channel, may lagyan. Di, dawlatayan bala? Nga paagi sa imo, mabless ng iban. Amo ning gusto sa Dios sa aton. That's why sa may problema sila, sinong pwedeng magamit sa Dios? Mayo si Andrew. Go-observe sa mga tao. Guro, ginatag isa-isa yan, no? Brad, may balon ka da? Siling sa tao. Daw, ay gid. Kaya, sa uli siling sa bata. Ano panawag sa iya? Sa aton diya, choy, no? Nalipay makamutawag ang mga choy. May isa ka tao ang nagklamo sa akon, niya gaugot yung kublam. Niya, kiling ko nga, niya, makamutawag niya mga choy. May isa sa una ka-driver sa jeep. Pag abot sa babae, saka, sila choy, ari bayad, oh. Tulok ang driver sa babaw. Gagumod-gumod ang driver. Nidugulang pa sa akon, choy ako. Ang uligin, sinsilyo, ari chay, sinsilyo mo. Tulok-tulok mo ng babae. Ikalabanan tuon na mga babae. Bisan tanaw yung daw gulang pa sa lalaki, daw pa binuwin pa bala. Ang kalabanan na tawag choy. Diba? Ang babae naman tawagon nga, chay. Miss Kalyaso kita tawagon nga chay, sepak ka. Abi mo kanami sa mga inablang sa mga kalanaan, no? Ano panawag nila sa imo? Ma'am, sir, di ba? Ma'am, sir, meron ka sa sulod ka sa Jollibee, CR ka, pagbukas ng kwardiya. Thank you, sir. Welcome, sir. Ngihi ka? Pagwa mo? Thank you, sir. Amo na, nagsulod ka lang to para mag-CR. Di ka namin man, no? Pero kung tawagong ka, siling ka nga, ano imo choy? No ka wadan ka gana, no? Ano imo baklon chay? Guro, gapili-pili ka da. Ano imo chay baklon? Sili mo lang guro. Tatalo dayon, no? Sili sa Bible, si Andrew gapang observe sa mga tao. Sang uli, bot kung paano nga nakakita sang bata. Solterito, siling sang bata, mayari ko di tinapay, 5 kabilog. 2 ka isda. Ti guro silin ni Andrew, dali dito. Dalawang ka to kay samon nga kay Lord Jesus. Pag abot to, presentar ang bata, ang bata nang channel of blessings sa ila. Imagine that. Sa kadamuon yung mga tao, ang bata lang gid may tinapay. Ti karon ang iban to ya, base may ara man galing kay hindi sila gusto magatag. Pwede bala na nga sa 15,000 ka mga tao way gida sa may tinapay nga balon. Ang imolaya kada ang imo na panumdum, anyway may man milagro si Kristo. Tay madala ta balon. Ang bayda. May mo man to milagro dayon ara karon kay ng puruhan way gid. Tinalang-alang. Amo nang isabla may mga tao nga mayo diri sa aton kay amo na kalabanan diri sa aton na agdahon mo ang tatay dala kabataan. Diri sa bata, yung tatay, tala ka tato. Dito ya sa iba nga lugar sa Amerika, agdahon ka ikaw lang isa, dala-dala ka sang upod mo, tapat gid. Mahuyan ka gid. May migo ko to. Pilipinong batasan. Pag abot to ginagdas sang Amerikano makadto sila balay. Pagkadto to dalaya pa iya asawa. Ara karon ka impulungkuan para lang sa ila. Ti kasaway ka musi sigad eh. May lang to kay papungko siya. Amo na ang importante diri sa aton sa Pilipinas agdahon abi may birthday agdahon nung nanay dala bata 5 bilog. Gisa may mga nablos pa. Diba? Ang ipreparahan mo amo kada mo ang nagugpot damo. May lang kung Bible study na tani. Pro kon birthday pagkaon, tapat. Amo na ako may naga-birthday, mga nagadsad kagid anay, kung ginaagda ka. Di ba? Bisan Pilipino, kita dapat mahuya ka. Amo na iban masiling nga, Tagalog abe. Way kang ginagda. Kain tayo, walang hiya. Amo na isakto. Amo na isakto nga pangagda, no? Kain tayo. Kayo mga walang hiya. Tiyari kin-invite si Andrew.
Ari nang channel of blessing si Andrew, kag-aring bata. You see? Wala nakakaon ang madamo kung wala sa may galamiton. Amo na ikaw, kita, you have to be channels of blessings to other people. Ari ka nami, oh. Whenever there is a need, God wants us to give all that we have to our Lord and let Him do the rest. Begin with what you have, but be sure to give it all to Him. Now, channels of blessing. Ang silisang Bible, kung may gingamit ang Diyos para makakaon ng talan tungod sa bata. Ti abi kuno ay isang bata ka nagatag, makahimo ang Diyos miracle? No. You have to understand that the Lord does not operate in vacuum. Kung ay ka sa may ginahatag sa Diyos, God cannot use that, cannot use you. Amo na kung Kristiyano ka, you have to see to it that you have to be useful to the Lord. Hindi lang sa imong kabuhi, sa imong oras, sa tanan, di ba? Oh. Karon, ari pagiday. Ano pagin makita ta? Nami ng bata recommended for sharing his lunch with Christ, no? Now, patapusan. Anong ganitong una? Ha? The Lord, anto? Uses our felt need to develop our faith. Ikadua, the Lord, wants us to be channels of blessings to others. Lastly, our Lord Jesus always honors our giving. Silisang Bible, ginbato ni Jesus ang tinapay sa nga bata? Yes. Tanawa bla. Mark chapter 6, verse 41 to 44. And when he had taken the 5 loaves and the 2 fishes, he looked up to heaven and blessed and brake the loaves and gave it to his disciples, set before them, and 2 fishes divided they among themselves. Alright. Now, ari ay, ang pamangkot. What happens when you give your all to the Lord? By the way, ang bata, tanan niya tinapay, ginatag ya? Hatag ya wala? Natag. Tanan niya isda, hatag ya? Hatag ya tanan. Anong raso, anong epekto sa paghatag sa bata, sang iya tanan sa Ginoo? Arad ako nga pamangkot. What happens when you give your all to the Lord? Amo man na sa aton. Number 1. Anong ginimo sang Ginoo? The Lord Jesus Christ accepts it. Amo na siling sa John 6:11. And Jesus took the loaves. When he had given thanks, he distributed to his disciples. So, ginbaton sang Ginoo ang ginatag sa bata. Masila, tiyaw 5 kabilog, tinapay, inferior pa, barley loaves pa, 2 kabilog isda, gagmay pa, inferior pa nga isda. Prabi mo, ginbaton sang Ginoo. Aryo, tandaan ta. Si Jesus Christ, ay nagkuha sa bata, kuno ay isang bata, again, hatag sa Ginoo. Number 2, the Lord did not take part of it, but a whole of it. Kita mo da? Ang Ginoo ayaw, ay magsiling, dala na di. Wala. Way ginbaton, o ay ginkuha sang Ginoo, mintras tanto nga way ginhatag sa bata. Amo na ang Ginoo ta, way siya ka pamilit kung di ka magatag o kung hindi, kung mahatag ka. Nga aman, kay kung way ka may ginhatag, way man sang miracle nga tugahon himuon ang Dios sa life mo, di ba? Kung di pagatag ang time mo sa Dios, kung hindi mo pagyatag ang kabuhi mo sa Ginoo, kung hindi mo pagyatag ang mga resources mo sa Ginoo, ang time mo sa Ginoo, ti ano man ang miracle nga himuon sa Dios sa life mo, abi kay wala. Di ba? Pero kung ginatag mo ang kabuhi mo sa Diyos, God will work something in your life. If you give your time to the Lord, if you give your family to the Lord, if you give your life to the Lord will have something to work out sa imong kabuhi. Kami ginatag kamo. Amo na silang kubala. Ginoo yan, di maka-operate sa vacuum sila. Mga moya. Lord, pakamayo ako. Ano pa pakamayo sa Diyos sa imo ka imong ginatag sa Diyos? Diba?
Ano i-bless ang Diyos sa life mo? Kaya why ka man sa may ginhatag sa Ginoo. Pero kung may ginhatag ka sa Diyos, that is where the Lord will bless something that you have given to the Lord. Amo na natabo sa bata. Number 2, so gingkwa sang Ginoo ang tinapay. Nga ginhatag sang bata. Ikaduwa, pagbaton sang Ginoo sang tinapay, anong inimo ya? Gin bless yang tinapay. Ano magsiling ka nga bless? Gin pa kamaayo? O kon gintagaan sang gin himaya san Dios kag siling dire, and we had taken the 5 loaves and the 2 fishes, he looked up to heaven and blessed. Ano mo siling nga blessed? The power of God was translated to that food. Nga aman. So siling dira Aryo, ang kamaturan dira mo ni. Sang ang tinapay, kag ang pagkaon, gin-transfer sa bata kay Ginoong Hesus, ang ginimo sang Ginoo, amo ang transformation nga tawag. Pagpangamuyo sang Ginoo sang tinapay, anong buot silingon dira? Ang blessing sang Dios una gid sa among nga bata. Kabalo ka antes ang Dios magpakamayo sa isa ka bagay, ginauna sang Dios pakamayo ang tao. For example, taga ako sang Dios ang obra. Masiling ka nga, ang Diyos na pakamayo sa obra ko. No. Anong unang ginhimo sang Diyos? Ginpakamayo ka sang Diyos, kag ikaw, bilang ipakamayo ko sang Diyos, ginpakamayo ya, ikaw paagi sa trabaho, ginatag same. Hindi ka magsiling nga, ako ba lang ipakamayo ko sang Diyos, ginpakamayo ang trabaho ko. No, ikaw ang gina-bless una sang Diyos, ang tao. Hindi kayo mga butang immaterial. Diba? Parebla sini sa mga sang lugar ta. First and Baptist Church. Sino ang ginapakamayo sa Diyos? Ining building? No. These people who are blessed by the Lord. So, when the Lord blessed the food that the boy gave, anong butsilingon? Ang blessing, una gid, nagkadto sa bata. Amo na kung giver ka, kung ikaw nagatag, ano ang balas ng Bible? It is more blessed to give than to receive. Sino ang ginapakamayo sa Diyos? Ang tao nga nagatag. Paano pagpakamayo sa Diyos kung may kagatag? Lord, i-bless mo na ako, nga akong panimalay. Huwag yung suminatag sa Diyos, pangayo kay mo yung ipakamayo ka pa sa Diyos. Amo na nga, ang Ginoo, why nag-operate sa vacuum. That's why nga kumayara kita, kung ano man ang ara sa aton, either our life, our time, our resources, i-transfer naton sa kamot sa Diyos nga aman, so that the Lord can take control of it. The Lord can make miracle out of what we have given. So, if you have not given to the Lord at all, how can the Lord work something in your life? Diba? Amo na nga, ang tagsa-tagsa kabutang, bisan gamay lang akong lagko. Kita mong bata, anom lang tuman? 5 ka tinapay, 2 ka isda, ang gagmay, inferior pa nga pagkaon. Pero imagine, nakakaon ang damo ang mga tao. Ano pa ginangin mo sang Diyos para mangin blessing ini? He broke it. Ginpihak ya. Paano magimo ang miracle ang Diyos? Kuno ay pwede man na ablang isa kabilog ang tinapay sa iya, sa kabilog ang tinapay sa 5 man lang to, di ba? So ang ginimo sang Ginoo, tipik-tipik ang tinapay. Tapos he broke it, nga agin break niya para nga ang tinapay mag-multiply. Right? Mamana kung isa sa atong kabuhi, no? Isa ginabuong man sa Diyos ng kabuhi ta. Muna may batong na siling, if God loves you dearly, God will break your life costly. Kung palangga ka sa Diyos, kung isa gina-break man sa Diyos ang life ta para no, parang aton mga bugal bala, mahawasan kita sa mga bugal, kag stubborn will. That's why paano kita gina-break sa Diyos pagi sa mga problema nga abot sa atong kabuhi. Pagi sa mga challenges. Kaya kung isa kung mayo lang lawas mo, kumayo ka lang, isa hindi ka na matulog sa Diyos, di ba? Muna kung isa nga, there are times nga nagaigda kita nga para makatulog kita sa langit. Isa kung mayo lang ta, hindi kita kadumdum sa Ginoo. Amo na mga tao nga, amo na siling, dapat mo intindihan, tanan-tanan niya tao, may aragi kakulangan siya kabuhi. Saan masiling ka nga, kwartahan na
ini nga tao daw okay lang man mayo lawas pero may kulang gid. Nga tungod gusto sa Dios nga bisan paano makatulok kita Japon sa iya. Katapusan ang ginimo ng isang Ginoo, He multiplies it and uses it. Gin-multiply sa Diyos, primero, ginkuha sa bata. Tapos, gin-bless yung tinapay, dala ang bata. Ikatatlo, He broke the loaves. Ikaapat, He gave them to His disciples, He multiplied it, and then used it. Hindi iya magamit, kundi anay pag i-multiply ang tinapay. Now, ang pamangkot bala, saan o nag-take effect ang miracle? Sa kamot bala sa mga disciples o kon sa kamot ni Jesus? Amo na nag-research ako sa mga version bala, mga translation sa Bible. Ari nakitaan ko, diri sa Christian Standard Bible, ariyo, kuno ang ginagamit ko King James, New International, ariyo, sila isang Christian Standard Bible, He took the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, He blessed and broke the loaves. He kept, ariyo, nanamiyaan ko siningang translation, He kept giving them to His disciples to set before the people. He also divided the fish among them all. Anong buot silingon? Katawom sila ya? He kept giving them to His disciples. Anong punto? Are, ginabok. Ang pamangkot bala, saan o na-multiply ang tinapay? Paano nag-efekto ang miracle? Sa kamot bala sa mga disciples? O kung sa kamot ni Jesucristo? Ang sabat, sa kamot ni Jesucristo nag-take effect ang miracle. Hindi diya sa mga disciples. Kasi sila isang Bible, sang tipik-tipik ni Jesus ang tinapay, sige, hatag sa mga disciples. O are, hatag to. Hasta ang uli, nakakaon ang madamo, kag at the same time, ang isda. So, diin nagdamo ang tinapay sa kamot sang Ginoo, hindi ka sa kamot sa mga disciples. Ari pagido, isa ka version pagido, sa New Living Translation. Siling dire, Jesus took the 5 loaves and the 2 small fish, looked up toward heaven and blessed them. Then, breaking the loaves into fishes, He kept giving the bread to the disciples so that they could distribute it to the people. He also divided the fish for everyone to share. Anong buot silingon? Mga utod. Sa kamot sang Diyos, ara daya ang power. Hindi kay sa kamot sang mga tao. Amo na nga siling naton, ang importante, nahatag mo sa Ginoo kung ano ang gusto mo. Ngahatag mo sa Ginoo. Ari sa sa process sa multiplication, ginpakamayo sa Diyos. Ikadua, ginbreak sa Diyos. Ikatatlo, ginatag sa Diyos sa mga disciples. Anong resulta? Everyone was fed. Tanan nakakaon. Ano pagid? Everyone was satisfied. Kaya ikatatlo, there were leftovers. Pila ka baskets? 12. Nga kung tanaw mong basket, 12 basket, kada disciple may isa ka basket. Anong buot silingon? Ang Ginoo, hindi lang nag-take care sa mga tao, but He also took care of His disciples. Tagaan ba sila sa Diyos sa isa ka basket, kada isa? Diba? Tapos sila kaon, sila hindi Jesus. Tipunan yung mga sobra. Tipon nila 12. Sila, guro, pareho sila ni Kristo. Sige, tag-isa ka mo da. Una mo na, abi, no? So, amo na resulta. Anong principle makita naton? Kung naghatag kita sa Diyos, sa isa ka bagay, He multiplies it. Whatever you give to God, He will give a lot better in exchange. Kung ano ginatag mo sa Diyos, sobra pa ang iya nga pagaymoon dira. Barley, pero nagkakaon tanan. Hindi lang bata nakakaon. Okay? Now, hindi na tada. Ari lang makadton lang ta sa konklusyon. Ang kanta lang nga ordinary people, siling dira, just ordinary people. God uses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do as He commands. God uses people that will give Him all. No matter how small, your all may seem to you. Because, ano ko na? Little becomes much as you place it in the Master's hand. Muna ang isa ka bagay,
nga dapat naton maintindihan. Little, it may seem to you, kung ano natag mo sa Ginoo, but make sure the Lord will multiply it for you. Heavenly Father, we thank you, Lord, for reminding us about these things. Lord, pray kami nga ikaw mag-bless sa tagsa-tagsa sa amon. Sa ginagamit nimo ang amon mga kabuhi para sa imo. Indisyonin tagsa-tagsa sa amon, Ginoo. Kung may mga kakulangan kami, forgive us. Sabay pa, Ginoo, ikaw gid ang mahimaya, ang mag-glorify namon sa among mga kabuhi. Ning amon prayer in Jesus' name. Amen.